Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi, kaagapay, and welcome sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At sa bayan din po tayong napapakinggan via online sa pamamagitan po iyan ng ating FEBC PH Stream app. Pwede nyo pong i-download yan sa ating Google Play Store at sa Apple App Store. At kapag meron ka na yan ng ating app sa inyong mga gadget, hindi lang 702 DZAS ang inyong mapapakinggan. Nariyan din ang ating classical FM music station na 98.7 DZFE, maging ang ating regional stations from Luzon, Visayas to Mindanao, anywhere and anytime. At tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing live stream sa Facebook at sa YouTube. Sa ating team online, hello po at maraming salamat po sa inyong panonood sa ating palatuntunan. Huwag nyo rin pong kalimutan do not forget to share the link of this live stream sa inyong mga social media accounts at group chat para marami rin po ang makapakinig at makapanood ng ating programa. At syempre, binabati din natin ang mga avid listeners natin gamit-gamit po ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Magandang gabi, magandang umaga at magandang hapon sa ating mga overseas Filipino workers na nakatune in din sa ating programa. Nasa ang dako ka man ng mundo, ingat po kayo at salamat dahil patuloy po kayong nakikinig dito po sa 702 DZAS. Ako po, si Arwel Mendoza, ang makakasama nyo po muli ngayong Martes ng gabi upang bigyang linaw ang inyong mga katanungan o legal questions. Katuwang po ang ating legal counsel for tonight. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. Kamusta ka ba, kaagapay? Today is August 27. Kamusta po ang naging araw nyo, mga kaagapay? Sana po ay naging maayos, sana ay naging produktibo, at sana po ay natapos ang mga dapat tapusin. Kamusta ka naman sa iyong mga pinuntahan? Kamusta ka sa iyong naging trabaho? At kung ikaw man nakaranas ng stress, huminga na lang ng malalim, uminom na lang ng kape, at samahan mo kami dito sa ating programa ngayong gabi dahil meron po tayong makakasama in the flesh ngayong gabi. Makakasama na po natin and ako po ay masayang-masaya na makasama siya face to face tonight, ang ating legal counsel, ang ating suking-suki na legal counsel, walang iba kundi si Attorney Jojo Lacanilaw. Attorney Jojo, magandang gabi and I'm happy to see you personally, Attorney. Magandang gabi, no? Paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng time. First time tayong mag-meet ngayon. Yes. Hopefully not the last. At makabisita dito sa studio para bahagi tayo ng mga legal advice sa ating mga tagapakinig. So magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig ngayon, nanonood sa Facebook. Yes, hindi na lang basta nakikinig, kundi napapanood na rin po tayo sa ating live stream. And salamat po, Attorney Jojo, sa inyong effort na bumisita po sa aming studio at makasama It's my pleasure. ang ating mga kaagapay. So bago po natin simulan ang pagsagot po sa kanilang mga katanungan, Attorney, baka meron po kayong mga nais batiin. Yan, naalala ko lang yung mga OFW kasi binati mo sila. Lalo na dun sa Middle East na medyo
may kaguluhan, ano? Ha? So, ingat-ingat po tayo. Binabati po namin kayo. Kung kayo nanonood, lalo na from Lebanon, Israel, kasi medyo may konting hidwaan dyan ngayon. So, ingat-ingat lang po. At sana makatulong din kami sa mga tanong nyo sa legal na mga bagay-bagay sa gabing ito. Yes, and let's continue to pray sa mga bansa na merong conflicts at merong nangyayaring mga giyera o labanan. And indeed, God is sovereign sa mga ganitong sitwasyon. And as always, Attorney Jojo, marami-rami po ang mga nakalap nating mga katanungan mula sa ating mga avid listeners, and they're excited na marinig po ang inyong mga kasagutan na siya makatutulong din po sa kanila. So, for our first question, ito. Magandang gabi po, Heartline. Ask ko lang po kung ano yung pwede naming gawin. Kasi yung bag ng anak ko, sinulatan di umano gamit po ang pentel pen ng kanyang kaklase. Nangihingi po kami ng 900 pesos para ipambili ng panibagong bag. So baka maraming sinulat doon sa kanyang bag. Ayaw pong magbigay nung magulang nung kaklase niya. Ano kaya yung pwede po namin gawin? Kasi talagang pinaghirapan daw nilang bilhin yung bag na yun tapos sinulatan lang ng pentel pen. Yeah, I can imagine, 900 pesos yung tinihingi. Kasi minsan pag you go through the process, mas magastos pa kaysa dun sa 900 pesos. Kaya madalas napipilitan na lang ang mga tao na just move on, kalimutan. Kasi ang pwedeng gawin talaga kung may claim, pwede naman po talaga mag-file ng case, So small claims lang naman 'yan. Kaya mabilis lang 'yan. Kaya lang may effort po talaga 'yan. Pupunta ka sa court, magpa-file ka ng claim, tapos papakita mo yung bag na nasira, and then hopefully the court in a day or two sasabihin bayaran yan. So that's the process. If you're willing to do that, pupunta ka ng court. Baka yung pamasahe lang, sobra-sobra na sa 900. Pero yun po ang pwedeng gawin. Ang isang po ang pwedeng gawin, siyempre patulong dun sa school, sa principal, na magkaroon ng compromise, magkaroon ng agreement para yung gumawa noon ay magkaroon din ng responsibility. Kung talagang nasira yung bag, hindi natin nakikita kasi yung tsura, araw. Kung talagang wala nang pag-asa yung bag at kailangan palitan baka pwedeng mag-intervene yung school. So approach mo muna po yung principal or yung school. Otherwise, if you want to go through the legal process, kukwentahin nyo na if it's worth going through that, kasi medyo may gastos din talaga kahit na hindi malaki, pero compared dun sa damage, which is about 900 pesos, pag-aaralan nyo kung gusto nyo talagang gawin yon. Yes, at maaaring mababaw lang itong sitwasyon, pero ito ay malaking bagay na, lalo na doon sa pamilya nung bata na maaaring pinaghirapan nga naman yung pinambili ng bag tapos susulatan lang ng pentel pen ng kaklase. Di umano dito based to sa naging kwento ng ating question sender. So, ayun, sana po maayos ito sa eskwelahan pa lang, may gawin na nawa yung admin or yung principal ng eskwelahan para maayos na ito, dahil hindi kasi magandang effect nito lalo na dun sa bata, dun sa may-ari po nung bag na sinulatan. Saka hindi lang naman monetary, kasi yung batang gumawa, kung may kasalanan sa school, may policy ng school, may disciplinary action siguro. Yes. So yun yung mga pwedeng gawin. Okay, salamat po, Attorney. Let's move on po sa ating susunod na katanungan. Magandang gabi po, 702 DZAS and Heartline. Nais ko lang pong humingi ng legal advice. Nagkaroon po ako ng karelasyon dito sa abroad, hindi na po niya minention kung saang bansa, at parehas po kaming may asawa. Pero minsan, hindi po kami nagpabaya sa aming mga anak. Tapos ngayon po, merong isang tao na nalaman po yung aming relasyon dito sa abroad at galit na galit po sa amin. At ang ginawa po ng taong yun ay siniraan po kami at meron po siyang mga ebidensya patungkol po sa aming naging relasyon, at nag-testify pa po siya na kinonfirm niya po mismo na kami po ay may relasyon dito sa abroad. Ngayon po, yung karelasyon ko dito, or asawa nung karelasyon ko dito sa abroad, ay nag-file po ng vowsy at pilit po na pinade-deport kami. Attorney, ano po yung dapat kong gawin para dito? Well, yung facts actually say na hindi naman niya dinideny, na meron silang relationship ng isang merong may asawa. So, ina-assume ko pareho silang Pilipino, pero kasi mukhang ganun ang sitwasyon, we assume it.
Wow, no? Ang hirap mong sabihin na paano ka lulusot dyan. Kasi talagang may ganong nangyari, no? At may karapatan naman yung asawa nung kanyang kinasama or whatever na i-file on under Philippine law. Kaya lang, syempre, meron kasing jurisdiction, Aro, eh. Hindi naman lahat ng crime na ginawa sa abroad pwedeng kasuhan eh. Pwedeng kasuhan siguro kung nandoon. Then the foreign judicial jurisdiction, yun yung laws na susundin nila ron. Pero yung Philippine laws kasi merong territorial application yan eh. VAUSI is not, hindi yun yung extraterritorial eh. Okay. So yun lang, meron lang nakalistahan dyan kung ano yung pwedeng i-file sa case dito sa Pilipinas kung ang crime nangyari sa labas. So, harapin niya na lang, no? Hindi naman yan pwede. Ngayon, kasi pag nagtanong ka sa abogado, one of the things na sasabihin ng abogado mo, kung saan yan ginawa, at tas kung dito final yan, yun yung mga defense na pwede niyang gawin. Siguro that's what we can say to her, no? Na hindi naman wala akong maisip kung paano mo lulusutan yung inaamin mo naman talaga, no? Totoo. So, hindi mo naman masabing siniraan ka kasi totoo naman yung nangyari. Yeah. Ang paninira kasi yung hindi totoo eh. False accusations. False. So, ito totoo naman. So, ang sa akin lang po, siguro pwede nyong kailangan harapin nyo, number 1. Number 2, siguro iwasan na yung ganong sitwasyon, no? Maghiwalay na dun sa kanyang boyfriend na meron naman palang asawa. At siya mismo meron ding asawa, which is really not an ideal situation. Ngayon, pag nag-file ng case po, one of the things na i-consider, yung crime na commit sa abroad, tatanggapin pa ng Philippine court yung filing na yan. Baka doon may konti kang lusot, no? Kasi it was not done here. Unless may evidence na pati dito nangyari yung mga bagay-bagay na yun. VAUSI, no? Sa ang VAUSI, pinade-deport sila. So, yung jurisdiction doon sa abroad will make that decision based on their law. Kung naging undesirable alien sila, that's the decision. Maari siya talaga i-deport. So, yun lang. So, masasabi natin, attorney, na hindi pa ito grounds para mapa-deport po habang nasa abroad sila? I don't know. Okay. Kasi depende sa law eh. Kung saan depende sila. Talaga. Sa Amerika ba sila? Iba yung ganito yung law. Then, ano yung mga rules on being undesirable alien? So, that will depend dun sa jurisdiction kung saan sila nasasakupan. Sa Middle East ba? Sa Asia ba sila? So, may kanya-kanya namang batas yan, about immigration status and ano yung pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin ng mga nandun bumibisita para magtrabaho or something. Tapos sila magde-decide kung deportable yung case mo. So, we don't know that. Ang sinasabi ko yung kung nag-file pa siya ng VAUSI against her o sa asawa o sa asawa nung nagrereklamo sa Pilipinas at ano yung pwedeng gawin. So, yan. So, dito sa sitwasyon ng ating question sender, in general, ano po kayang pwede niyang gawin legally? in general, legally, wag po kayong pumasok sa ganyang relationship kasi marami po talagang problema dyan. No? Kasi may asawa yung kinakasama. Ikaw rin may asawa. In fact, as a woman, pwede kang idemanda ng adultery ng asawa mo pag nalaman na nagkaroon ka ng pagtatalik sa opposite sex. So, yun po yung mga dangerous things na pwede mangyari sa'yo. Because the relationship na pinasok mo ay illicit illicit talaga. Ang hirap pag-isipan You go into it tapos sasabihin natin walang consequences, medyo mahirap yan. Meron po talagang consequences. And ang maganda naman dito sa question sender natin, inadmit niya na ganito talaga yung nangyari. So, yun, sa ating question sender, may consequence po talaga. At siguro hintayin na lang natin yung jurisdiction kung nasaang bansa po kayo ngayon at kung ano po yung magiging decision po nila ukol po dito sa naging sitwasyon. Salamat po, attorney. Sa ating susunod na katanungan, magandang gabi po Sir Aru and Attorney Jojo. Yung tanong ko po ay may kinalaman po sa lupa, karapatan sa lupa. Okay. Yung lupa po ng aking mga magulang, ito po ay kanilang conjugal property. Okay. At patay na po ang aking tatay at buhay pa naman po ang aming nanay.
Ang nangyari po, attorney, pinalayas ako ng kapatid ko sa bahay namin dahil wala daw po akong ambag. So, hindi natin alam kung ano yung context ng ambag, ano? Pero may screenshot lang po ako na may usapan kami ng kapatid ko na nakapag-ambag ako sa amilyar. So, ayun, ng aming property. Gusto ko po sanang kasuhan yung kapatid ko na di umano kinakamkam ang aming properties. Paano ko po kaya ito magagawa, attorney? Okay, succession kasing issue, no? For example, well, in this case, namatay yung tatay. So, yung property na buo, ang mangyari po doon, kalahati po noon sa conjugal property kasi yung arrangement, no? Kalahati nung pupunta sa asawa. So, pinag-uusapan lang po natin yung kalahati na part ng estate nung namatay. Yung kalahati pong yun, paghahati-hatian po yun ng heirs. Kasama yung nanay, tsaka magkakapatid, hindi natin alam kung ilan sila. Yes. And then, yun lang po yung magiging parte, no? So, hindi ko po alam kung yung bahay mismo, yun lang yung estate ng tatay. Let's just assume yun lang, no? So, parang co-owner silang lahat dun eh. At least yung half. Co-owner sila, tas half of the, sa nanay niya. So, ang usapan, sino magbabayad ng amilyar, no? Hindi pwedeng tanggalin yung kanyang karapatan bilang heir doon sa property na yon kahit hindi siya nag-aambag sa amilyar. Part pa rin siya nung inheritance na yon. Ang tawag doon sa batas is legitim. Yun yung parte mo sa iyong tatay o nanay na mapupunta sa iyo sa kanyang kayamanan na hindi pwedeng tanggalin sa iyo ng kung sino man. So yung assume bahay yon, may karapatan si ate, I don't know kung anong yung question sender natin na kung tatlo lang sila, at least 1/3 nung half. So, pwede po niyang gawin is, unang-una, hindi siya pwedeng tanggalin ng karapatan doon. Pwede po niyang i-partition. Pero hopefully hindi sila mag-away-away. Magkasundo-sundo sila kung paano aayusin, kung paano yung hatian sa amilyar, kung paano yung hatian sa paggamit ng bahay. Otherwise, worst case scenario, she will have to file a petition for partition. Kasi may estate sila diba? De-declare nilang kanila yon, madali namang gawin yon. And then, magpa-file siya, assuming yun lang yun, i-partition na nila yon para ma-identify na magkano yung kanya. And then, pag pinartition mo yan, it may entail selling the property. Okay. Kasi hindi mo naman pwedeng hati-hatiin talaga yun eh. So normally, binibenta yan. Tapos kung ano yung partition, yung allotted na share sa'yo, yun ang mapupunta sa'yo. So that's the way of going about it. So but hopefully, there's a better way na magkasundo-sundo sila. Okay. Salamat po sa pagbibigay linaw na yan, Attorney Jojo. Let's move on sa ating next question. Ito, may kinalaman ito sa adoption, okay. Attorney Jojo. Magandang gabi po. Hindi po ako legally adopted. Pero sa birth certificate ko, legitimate ako. May tuturing ko po ba na ako ay isang legitimate na anak? I suppose na dun sa birth certificate, nung baby pa siya, iniregister siya as a legitimate child nung mag-asawa, no? Ganun yung actually bawal 'yun no? Hindi valid 'yun kasi wala namang talagang may falsification ng document kasi hindi naman siya yung anak. Hindi naman siya talagang na-adopt. Yung ginawa lang, nilagay lang yung pangalan. Maraming gumagawa niyan But that's not allowed. So yung status niya I think is hindi ko alam kung sino yung parents niya, pero definitely hindi siya magiging legitimate child nung dalawang supposedly magulang niya under the birth certificate. Kasi falsified yung record na yon. Okay. Kumari nanganak yung mag-asawa, di ba nililista nila yung pangalan dun sa birth certificate? Yes. May nanganak, ang ginawa lang nila, ni-register nila sa pangalan nila. So that's not valid. So, totoo po yun na hindi siya magiging validly legitimate child ng dalawang mag-asawa. Ngayon, kung meron siyang quote-unquote kapatid doon sa magulang na yon, pwedeng questionin ng mga kapatid na yon, assuming pinag-usapan yung mana. No? Nagkaroon namatay ang isa, therefore, pag-uusapan kung sinong magmamana, pwede siyang questionin na hindi siya pwede magmana. Kasi in reality, hindi naman talaga siya legitimate child and hindi siya adopted.
Kasi kung legitimate child ka, hindi ka naman kailangan i-adopt eh. So medyo masalimuot yun. Wala naman siyang kasalanan kasi nung araw pa yon. But I don't know kung kailan ni-register yung pangalan niya. But there's definitely falsification. Kinukulong yan yung mga gumagawa niyan. Kasi ang daming gumagawa So mabigat ang consequence or parusa. Instead of going through the process of adoption. Kasi mahirap ang adoption, matagal eh. Opo. Some of them, shortcut to the point na magfa-falsify. Nako. Kaya ang daming nangyayaring kasong ganyan. So ano yung pwedeng maging remedyo po dito, attorney? Wow, good question. So hanapin na lang niya kung sino yung legitimate parents niya, no? And wala naman siyang kasalanan, hindi naman siya nag-falsify. Yes. Ang may kasalanan niya nag-falsify. Ngayon as a person, yun yung magiging situation mo, no? Pagdating ng inheritance, pwedeng questionin ng mga co-heirs, quote unquote, kasi kung hindi ka naman co-heir. So basically yun yung nandun siya sa gitna ng alanganin, ano? And then just accept that and hopefully maayos kung makita niya yung legitimate parents niya, kung may silbi pa yon, at ano pa yung pwede niyang rights over that. But on this issue, tenuous ang tawag natin, hindi masyadong malinaw kung anong magiging future niya or not, no? Kung lalo na kung may question dun sa gumawa ng falsified document to show na sana anak siya legitimate nung dalawang mag-asawa na pumirma ng documents, pero aminado naman na hindi. So walang visa yun eh. Attorney Jojo, since ito nga napag-uusapan natin to about adoption, para po sa mga kaagapay natin na magkaroon sila ng idea, ano ba yung pwedeng kaharapin o kasong pwedeng kaharapin kapag ang isang individual nag-falsify ng ganitong mga information, lalo na sa birth certificate? Well, falsification of public document, number one. Pag baby pa, minsan may ganyang kaso. Tapos binigay na ganon. Kumari, yung nanay mismo niya, sinabi dun sa dalawa, sige, bibigay ko na sa inyo. Yes. May abandonment issue yun eh. So, dalawa sila pwedeng kasuhan dun eh. Lalo na kung baby pa at nahuli ka agad. No? Maraming kasong ganyan po eh. Doon sa mag-asawa na sinabing anak nila, nag-falsify sa falsification of public documents. Doon sa nanay na nag-give up ng anak niya na quote-unquote adopt without going through the process. Abandonment naman yun. So, wag po nating subukan ng batas kasi marami po ako narinig na nahuli. Kami lang doon sa city, when I was city administrator, meron kami nahuling ganyan eh. At hinahanap nga namin yung nanay at pwede namin ipakulong eh. Kasi inabandon yung bata. Yung bata ngayon, mga 4 months na, nandun sa house ng shelter ng city. Inaalagaan namin. Kasi iniwan ng nanay niya. At yung aampon sana, umatras na kasi sinabihan namin, hindi yung pwede. Okay. So, ginagawa yan, hindi lang yan ng case na alam ko. Kaya wag natin gawin, subukin kasi baka we might face consequences, no? Na hindi natin maharap. So legally speaking, Attorney Jojo, kasi 'di ba? Ito typical kasi kunyari sa mga TV drama. Iniwan lang isang goal sa tapat ng gate. So pag ganon, hindi mo basta-basta pwedeng kupkupin yon, talagang hindi mo pwedeng basta-basta ilagay sa birth certificate na ikaw yung tatay. Okay. Kasi pag falsify ka, hindi naman talaga ikaw yung tatay. Pero yung nanay na nag-iwan, abandonment ka agad, definitely. Kapag nahanap siya, pwede talaga siyang kasuhan. So when you gumawa tayo ng process, no? In-abandon, kasi ultimately dapat, yung abandon bibigay mo muna sa gobyerno yun eh. Sila yung magkukup-kup, no? DSWD. Yung LGU, DSWD. And then kung gusto mong ampunin, then you'll have to go through the process of application para maampong mong mabuti. Wag mo lang basta angkinin, no? Lalo na kung magpa-falsify ka ng document. Siguro pwede mong alagaan with the intention notice sa DSWD na ito pong batang ito, I'm willing to take care of, pero hindi ko po inaangkin. Baka kasi minsan DSWD wala ring facilities, no? They may agree. Pero generally kailangan i-turn over mo yun sa gobyerno. At yung iba pa nga, attorney, nakakalungkot din na may mga kaso din na halimbawa magkamag-anak
Ngayon, inilapit sa kamag-anak, tapos yun nga sinabi na ikaw na muna mag-alaga sa kanya kasi hindi na kayang buhayin eh. Oo. Okay lang yung gano'n in a sense na wala naman silang ifa-falsify. So in other words, humingi ng tulong si pinsan, lalo na kapatid lang, Yes. pwede bang alagaan mo muna to si aking anak kasi hirap ako. Pwede naman yon. Okay. Malinaw naman na magtiyo lang sila and everything. Pero siya yung sumasagot ng lahat. Pero hindi niya anak yon. Hindi yun yung formal na adoption. Kailangan gumawa ka. Kung gusto mong adopt, gagawa ka ng proseso. Mag-a-apply ka. Hindi niya pwedeng i-declare Hindi na niya pwedeng anak niya. akin ko. Hindi. Yes. Pag ginawa niya yon, in some ways, pumirma siya sa school. Dineclare niya siya yung tatay. May falsification of private document yun. So, wag natin pong gagawin yun. Ayun. Ingat-ingat lang po. Yes. Salamat po sa reminder na yan, Attorney Jojo. Sa ating susunod na question, ito, for parent ang nagtatanong dahil meron daw pina-adopt naman na 2 dogs. At ang condition daw ng 2 asong ito ay payat at marami daw naging sugat. Ngayon, kinupkup naman itong ating question sender at pinagamot at ngayon malusog na. Ngayon, ito, yung may-ari ng 2 aso, binabawi daw sa kanya. Okay. Ano daw yung pwede nilang gawin legally dito? Singilin nila kasi ownership yan eh. Hindi yan parenthood, no? Ownership ang pinag-uusapan. Sino may-ari ng aso? And then yung aso, pinagamot mo, binayaran mo yung dapat bayaran ng may-ari. Hindi mo naman pwedeng angkinin yung aso kasi sa kanya talaga yun. Ano? Singilin mo ng mga ginastos mo. Pwede naman yun. Singilin mo yung mga ginastos sa vet, pampapagamot, pampapagupit, alam mo naman ng mga aso ngayon, may mga grooming, pet grooming. Saka mahal yan, ano? I can imagine kung ano yung pwede niyang singilin. So, yun po ang pwedeng gawin. Kasi it's a question of ownership. Yes. Hindi po adoption. Kasi aso po. Okay. So, kung yung para sa ating question sender, kung may tatago nyo pa po yung mga resibo or yung mga pinanggastos nyo po, proof na ginastosan nyo po talaga itong 2 asong ito para mapagamot at maging maayos po sila, please do so at pakita po natin ito dun sa real owners nung mga asong inyong inalagaan. Pero, ang concern natin dito, syempre, yung question sender, napamahal na ito. Yun. For sure. Siyempre, Oo, sa 2 dogs na ito. Alam mo naman, may emotional attachment. oo, na-attach na po emotionally itong ating question sender. So sana mapag-usapan ito ng maayos at kung talagang gusto nang bawiin, maganda naman, para naman fair dun sa nag-alaga, may balik naman yung kanilang mga inilabas na budget para maalagaan yung 2 dogs na ito. So mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakikinig nood dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Ikaw ba ay merong mga katanungan or merong kang mga legal concerns na nais mong idulog sa ating legal counsel? Padahalan mo kami ng mensahe. Maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0916 296-6620. Ulitin ko po, 0916-296-6620. Maaari ka rin mag-PM sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio. At maaari ka rin magpadala ng email sa aming email address na dzasinfo@febc.ph dzasinfo@febc.ph. At makaasa po kayo sa ating next broadcast ay matutugunan po at mabibigyang linaw ang inyong ipadadala na katanungan. And sa ating susunod na question, Attorney Jojo, good evening po. Seeking legal advice. Dahil po, kumuha ako ng motor which is payable for 2 years. Tapos, 1 taon ko na po itong nababayaran. And then, nagkaroon ng problema at na-delay po ako ng 2 buwan. Ngayon, gusto ko na pong i-update yung payment ng motor ko para makuha ko na sa kanila. So, in short, nahatak yung kanyang motor. Pero, ayaw na pong ibigay nung humatak nung motor at nais na po nilang ibigay ito kapag fully paid na. Ngayon, attorney, ang tanong ko po, ano po ang mabuti kong gawin? Dahil meron po kaming kontrata na within 2 years, kailangang mabayaran. Hindi pa naman po tapos yung kontrata. I suppose bangko yung nagpautang sa kanya, no? Malamang. Kasi loan yan, ano? Tapos sa loan agreement kasi talaga, meron mga conditions na ito yung babayaran mo for 2 years, tapos pabayad ka every month. Pag pumalya ka ng 2 or 3 months, ito mukhang 2 lang, no? Pwede nang hilahin.
So, malamang ganun po yung nangyari sa kanya. So, nung nahuli na hila na yung kanyang motor, wala na siyang magagawa kundi pakiusapan na lang na ibalik dun sa dating agreement, no? Kumbaga, ibalik dun sa pinag-usapan dahil ready na siyang magbigay, no? Kasi ang ginagawa ng mga bangko diyan, pag nahila nila yung motor, yun ay ina-apply na last week na pag-usapan natin o 2 weeks ago, yung dasyon empago. Yes. Yun ay kasi meron pa siyang balance na utang eh. So yung gagawin ng bangko, pinag-utangan niya, yung presyo ng motor nung hinila, ang gagawin na lang pambayad sa balanse. So baka gano'n na yung in-apply sa kanya, no? Kaya yung karapatan medyo nawala sa iyo kasi hindi ka nagbayad ng 2 buwan. So, hindi nasunod yung schedule. Kasi yung kontrata malinaw yan eh. No? Ngayon, it's up to the loaner, yung nagbigay ng pera, kung a-agree pa siya na ibalik sa'yo, kasi bibenta nila yun eh. They'll probably get more money. Babalik sa'yo, tapos ituloy lang yung magkakaroon kayo ng change ng agreement, tutuloy lang yung pangbayad, okay sila doon. Yun ang pinakamagandang solution para sa ating tagapagtanong. Pero without that, agreement nung nagpa-loan sa kanya, medyo mahirapan talaga siyang bawiin yon. And sabihin, babayaran ko na ulit eh. Kasi sa kontrata nakalagay doon, dapat tuloy-tuloy yung bayad mo. Hindi pwedeng ma-delay Hindi na, pag 2 beses hindi ka na kukunin na namin. Ganon nangyari. So it's hard to really say na can insist na hindi, kailangan bayaran ko yan. Hindi pa naman bayad yung 2 years exactly. Kasi hindi mo na bayaran na yung 2 buwan, hindi mo na mababayaran sa bangko the rest of the amount, no, yung balance. Kaya kinuha na nila yung motor mo, yun na yung pambayad sa balance. Kaya mahirap nang sabihin na may karapatan pa ako dyan within the next 2 years. Hindi na po, tapos na po yun. So pakiusapan nyo na lang po yung bangko. Hopefully, ibalik, maging maayos ulit at sabihin, ang tawag ng restructuring ng contract, bigyan pa siya ng additional time. At para maayos din and who knows, maaring pumayag itong nag-grant ng loan sa inyo at kasi ito lang din yung nagiging problema kapag nagkaroon ng delay sa pagbabayad, talagang yung mga bangko, masasabi natin they are strict sa pag-i-implement nito. Pero nung pandemic, 'di ba? Attorney, nagkaroon ng sabihin na nating grace sa mga merong mga loan or mga inuhulugan. Natawa ako kasi meron akong ganyang tinutulungan ngayon. Binigyan sila ng grace. Actually, yung problema sa bangko minsan, hindi naman humihingi ng grace, binigyan ng grace. Kasi may pambayad naman sa bangko. Ngayon, ang nangyari, dahil nag-skip ka ng 2 months na okay lang sa bangko, may interest pa rin yung bayad mo Kaya lumaki yung babayaran niya. Ang argument naman niya ready naman yung bangko ko, hindi naman papalya yung post-dated check ko kung withdraw nyo Kaya, pero tama ka sa point na nagbigay ng grace nung pandemic, pero maikli lang naman yung panahon na yun Pero hindi ibig sabihin, hindi mo babayaran yun. Babayaran mo pa rin yun. Pero magdadagdag pa nga sila ng konting interest Dahil nag-avail ka nung 2 months, 3 months na hindi pagbabayad Yan. Okay. So again, para sa ating question sender, makipag-ugnayan po kayo at makiusap. Try natin pakiusapan na mapayagan po kayo na maibalik dun sa schedule talaga ng inyong pagbabayad kahit na na-delayed po kayo ng 2 months. Kung hindi man, unawain na lang din po natin kasi meron din tayong mga agreement at makikita naman yan kasali naman sa kontrata na inyo pong pinirmahan. Salamat po, Attorney Jojo. Sa ating next question, ito, mukhang sa opisina ito, concern sa opisina. Magandang gabi po. Pwede ko po bang indemanda ang HR if mali ang na-encode sa aking payroll for 1 year? Kasi, imbis na madagdagan yung sweldo ko, hindi nila sinali yung naging increase ko. Salamat po. Binigyan pa siya ng differential. Kasi kung nakita yung pagkakamali at sinabi, 1 year, hindi ka nabayaran ng ganitong amount, ibibigay namin sa'yo. Wala na masyadong problema yon, di ba? Para ka lang nagtipid, no? Tapos binalik naman talaga sa'yo yung tunay na sweldo mo. Hindi lang during the year, kundi later on. Tawag yung differential, no? So, binayaran yon, okay na yon, no? Kung hindi binayaran, pwede po tayong mag-file ng case for pag hindi pagbibigay ng tamang salary. Pero ang kinakasuhan po hindi yung HR kundi yung kumpanya. Yung kumpanya, Of course, papangalanan mo na rin yung HR doon. So yun po yung possible solution. Kung
hindi nila binalik sa'yo yung differential mo. Kasi kung 1,000 a month, ay binigay sa'yo 800 lang, meron kang differential na 200 for 12 months. Hopefully, binigay ng opisina yon, no? Na they found out yung mistake, binigay sa yung differential mo. So next time, hopefully, hindi na sila magkakamali. So okay na yon. Pero kung hindi binigay, yun po yung pwedeng kasuhan sa NLRC. No? Sa labor. Okay, salamat po. Sa ating next question, ito naman po ay about din sa custody ng anak. So, sabi dito, magandang gabi po. Ask ko lang po, kapag hindi kasal, tapos hindi in-acknowledge sa birth na anak mo, pero pinabinyagan mo, tapos ikaw ang naggasto sa panganganak, tapos namatay yung nanay, ang tanong ko po, paano po makukuha yung anak doon sa pamilya nung babae or tiyahin nung babae? So, ang question niya dito is, parang nasa kustodiya siya ng nanay, tapos yung question sender ay nag-provide siya doon sa pangangailangan ng anak, pero nung namatay yung nanay, yung dati niyang partner, nandun sa pamilya, gusto sanang bawiin nung partner. Well, ang pagkakasabi kanina sa question, parang hindi naman siya in-acknowledge, di ba? Yes. So, walang karapatan po yung doon, yung tatay. At all. Unless, i-recognize niya, no? Para makuha niya yung bata. Pero hindi niya ni-recognize. At tama po yan, may custody doon, yung nanay. Pag namatay yung nanay, siyempre, wala namang nag-recognize na tatay, pupunta po talaga sa pamilya ng nanay yun. So, kung ang question sender natin, yung lalaki, at talaga bang, bakit hindi niya nare-recognize? Tapos ngayon gusto niyang kunin. As a son or as a child. So may konti akong confusion. No? Kung talagang anak mo, i-recognize mo, mag-issue ka ng affidavit na i-recognize mong anak mo talaga siya. And of course, siyempre maglalaban na ng konti yan kasi originally hindi mo in-acknowledge. Magdi-DNA siguro testing yan kung talagang anak mo. Pero in the meantime, kung wala kang recognition ng bata, you have no right over the custody of the child. Doon talaga yun sa pamilya ng babae mapupunta kung namatay na po yung nanay. Ang naging dilemma kasi dito, hindi na-recognize Malaking bagay yun kasi kung talagang sa'yo, recognize mo, then you have all the rights. No? Kung di mo na-recognize and then suddenly ngayon gusto mo i-custody, wala pong karapatan sa batas yun. At kapag hindi nakalagay ang tatay doon sa birth certificate, yun yung kahulugan nun Hindi niya ni-recognize. Pero pwede naman niyang i-recognize ARU by issuing an affidavit. Sasabihin niya, ako talaga ang tatay nito. Tapos kung walang question, ayun, the recognition niya yun, di ba? Pero kailangan supportahan na niya at marami na ring responsibility yun. So, challenging ito sa ating question sender. Kung yun po ang nais niyong mangyari, kasi dito pa lang, sa simula pa lang ng inyong katanungan, meron ng loophole, hindi na-recognize. Hindi niyo po ni-recognize ang inyong anak. So, mukhang may hirapan. Pero sana, madaan sa maayos na usapan with the family nung naging nanay nung bata, bagamat sumakabilang buhay na, sana maayos at isipin pa rin natin kasi sa mga ganitong situation, maaaring may nanalo, may natalo, pero ang pinaka-apektado kasi dito yung bata attorney. So isipin din natin, wag natin naalisin sa ating sa ating concern yung magiging welfare naman nung bata. Ito po, may nagtatanong din dito, Attorney Jojo, ano po ba ang mangyayari kapag na-revoke yung probation namin tapos pinatawag kami sa hearing? Probation niya. So may conviction siya, tapos may probation siya. Bakit siya tinawag sa hearing? Hindi na detalye. Kung wala namang kasi pag may violation ng probation, i-restore yung, kasi may provision ng law, ARU, na kapag ang sentensya is 6 years and less, imbis na makulong ka, pwede ka mag-apply ng probation Pero yung probation may mga conditionales yun. Ngayon, kung na-violate mo yung condition ng probation, balik ka sa dati mong sentence. Kukulong ka na. So, hindi natin alam kung bakit sila pinatawag for hearing. Kung may violation, harapin po ninyo yun. Kasi talagang i-withdraw ng judge yung probation nyo at bibigyan na yung sentence nyo talaga. Kung ano man yung years na dapat kayong ma-imprison. Yun lang po yun. Pero di ba may tinatawag din tayo na, correct me if I'm wrong, attorney, yung probation revocation,
Ano po ba yung kahulugan nun? Basically, if I understand what you're saying, nire-revoke nga yung probation kasi nasentensyahan ka. Okay. 6 years and less. May choice ka kasi. Labanan mo yung conviction mo by appeal, punta ka sa Court of Appeals, or tanggapin mo yung conviction mo and apply for probation. Ipo-probation ka, meaning tinanggap mo yung guilty verdict, pero sinasabi mo sa court na pwede po ba ako mag-apply ng probation? Meaning, hindi po ako ikukulong, kundi magkakaroon lang po ako ng guided na probation sa labas, hindi ako nakakulong. Okay. So, sabi ng court, okay, gawin natin yan. Ito mga condition mo ng probation, ganito, ganito, ganito. Ngayon, kapag may na-violate ka dun sa provision na yun, for example, gumawa ka ulit ng isang crime, okay, nahulihan ka ulit ng kung ano man yung nahuli sa'yo, i-revoke yung probation mo. Sasabihin ng judge, okay, hindi mo nasunod yung condition sa probation, i-restore ko yung dati kong sentence na whatever, 6 years or less, pero papasok ka sa kulungan. Yun yung probation. Ayun. Okay. Malinaw po at salamat sa pagbibigay information about itong naging question ng ating tagapakinig. And sa ating susunod na legal question dito, ito. Kailangan po namin ng legal advice, attorney. Pag po nakapagpa-DSWD na tungkol sa child support at hindi sumipot yung tatay, ano po yung pwedeng gawin na susunod na hakbang? Ang ibig niya sabihin, mayroong agreement, no? Agreement, yes. Under the auspices of DSWD. Na ganito ang bibigyan niya. Mag-ano ka talaga, mag-file ka. 2 things, no? One, pwede may vowsy kasi lack of support, di ba? Economic abuse. Pwede yan, i-vowsy mo. Lalo may agreement na. Ngayon, in terms of agreement itself, yun nga, kung sa vowsy, i-demanda mo na bigay siya ng ng support. Ituloy niya yung according to the agreement. Kasi kung bumiolate ka doon, teka muna, iba-vowsy na kita kasi hindi ka nagbabayad despite the agreement. Vowsy is the other yung hindi masyadong grabe in a way is go to court and force hindi lang sa administrative kasi DSWD lang, no? Make the court decide na ito yung bibigay na support monthly. Kaya pag hindi nabigay ng asawa mo for support yon, pwede mo i-contempt, no, for court. Otherwise, pag binawsi mo siya, ganun din mangyayari, no, na makakakuha kayo ng agreement kung ano man yung kung a-agree na siya. Ano man yung tama na na support, tapos yung agreement, magiging mararatify ng court yun. So, kung itutuloy yung kaso, pwede siya makulong, no? Kung hindi naman, pag hindi ulit nagbayad, ipapakontempt of court mo. Para hindi takbo ng takbo. Okay, so yun lang pwede nyo pong gawin na next step sa ating question sender. Ito namang susunod nating katanungan, attorney, ay may kinalaman sa utang. Sabi niya, good evening po. First time ko lang po kasing magpapautang sa kakilala ko ng 100,000 pesos at 50,000 pesos. Pwede ko po ba or kailangan ko po bang ipanotaryo yung magiging written agreement namin? Ano po bang magandang gawin kapag magpapautang ng ganyang kalaking amount sa kakilala mo para ma-secure din po ako? Salamat po sa inyong advice. Well, yung word na secure is important, no? I mean, siyempre, notaryo, importante naman yon. Kaya lang, hindi yun ang security Kasi pag hindi nakabayad, paano mahabulin? So, minsan nagmagawa, meaning security, meaning merong kayong pwedeng gawin, i-secure mo yung loan by attaching a property, no? Ng agreement is mortgage ang tawag doon. Agreement is pag hindi ko nabayaran to, pwede mong habulin yung property na to para pambayad dun sa utang ko. Yun ang magsisecure sa'yo. Otherwise, kahit na anong pirma mo dyan, kung wala talagang pambayad na ultimately at normally minsan doon umaabot araw hindi mo talaga mahahabol yan kung wala kang sinecure na property niya o hindi mo tinignan kung talagang kaya niya magbayad, no? Kasi minsan baka wala talagang pambayad So paano yung collateral, attorney? Yun na nga pag collateral mo yung isang property niya and pwede mo rin i-garnish yung yung kung may sweldo siya pero kailangan nakalagay yun sa isang loan agreement. No. So, tama yan. Panotaryo mo yung anumang agreement nyo and hopefully nakapasok lahat yung mga security features na yun dun sa agreement
Para kung hindi ka mabayaran na ulit ng cash, kasi may interest pa yan eh. Yes. At saka may period kung kailan ka babayaran eh. So, meron kang pwedeng habulin. So, tama. Itong gagawin nating question sender, ipanotaryo po ninyo at maganda, nakadetalye yung magiging agreement nyo simula dun sa paano yung pagbabayad niya, kung hulugan man yan, kailan yung schedule, syempre, ilalagay din natin dun yung magiging interest at iba pang mga importanteng details dito po sa gagawin nyong written agreement at huwag kalimutan syempre na ipanotaryo yan. Itong next question natin, attorney, isa po siyang may bahay at ang kanyang asawa po ay isang seaman. Ang kanyang question, paano po kung tuluyan na kami maghiwalay, magkano po kaya? Ito nagtatanong siya ha. Siguro yung suggestion lang siguro kung magkano yung pwedeng isustento sa bata. Pwede ko po bang kumuha ng hulugang bahay para sa anak ko kasi nakikitira lang po ako. At pwede po kayang kasuhan yung mister ko dahil sa binan daw niya, ibinibigay yung padala para dun sa bata. Well, as long as sinusuportahan siya. Parang kung magbibigay man yung seaman sa mga ibang tao, as long as hindi na prejudice yung kanyang support sa anak niya. Yung presyo ng support is mahirap pong gumawa ng general rule dyan. Eh, no? Yes. Depende po yan sa ginagastos ng bata, kumakain lifestyle, tapos yung capacity to pay nung tatay, no? In this case, seaman, no? I'm sure may capacity to pay yan. Malaki kumita to. Pero hindi yan isasama dun sa pagbili ng bahay, no? Na sino magiging may-ari. Pero ikwentahin po kung ano talagang ginagastos para sa bata at then yun po yung presyo na malamang-lamang papayagan ng court. Kasi hingin nyo sa court po yan eh. So, hindi natin masabi kung anong presyo out of thin air. Sabihin, ito yung kailangan hingin mo. Depende po yan. So, hindi pa, I hope nagsusupport pa yung tatay. Pero mukhang may plano nang maghiwalay ba? Ano bang parang nasa ganong situation na sila, attorney. So, hopefully hindi umabot doon. Pero definitely, mayroong karapatan ng support. Opo, siya. Tsaka yung kanyang anak, no? Para, kasi sa kanyang custody ng anak eh. Pag-aaral noon, and then kung magkano po yung kwentahin po, at yun ang hingin natin sa may bahay. At kung may binibigay pa siya above doon sa bibigay sa anak niya, doon sa kanyang magulang, hindi naman po problema yon. Wala pong problema sa ganun. Okay, salamat po. Itong ating susunod na katanungan ay kwento niya, kinasal po kami sa Japan last October 2023 at ang description niya ay long distance marriage. Isa pong half Filipina at half Japanese na dati rin pong tumira sa Pilipinas ang aking napangasawa. At ang mama niya ay Filipino at ngayon po ay nandito sa Japan. Ang sitwasyon po namin ngayon, attorney, makikipag-divorce na po ako sa kanya dito sa Japan. Ang tanong ko po, kailangan ko pa po bang mag-file ng annulment sa Pilipinas after ng divorce here sa Japan? Okay, yung Filipina na asawa niya, half sabi niya, no? Hindi ko alam kung may passport o wala, no? Assuming Japan lang yon passport niya. So parang foreigner, tsaka siya. Ngayon, pwede siya mag-file ng divorce sa Japan kasi meron pong divorce sa Japan eh. So, ang gagawin mo na lang, hindi ka na kailangan mag-file ng annulment sa Pilipinas. Kung nakakuha ka ng divorce sa Japan, ipaparecognize mo yung decree of divorce na nakuha mo sa Japan sa Philippine court. Papakita mo yun na, ito, divorce na ako nag-divorce na kami ng aking Japanese wife. Ni-recognize ng Japan, pinapakita ko po sa inyo para i-recognize ng Philippine court yung divorce na yon. Pag na-recognize na po may proseso yun eh. May proseso yun. And then, pag na-recognize na ng Philippine court yun, single ka ulit. No? Single ka ulit. So, yun ang process. Hindi ka nang alam mag-file ng annulment. Dito sa Pilipinas. Basta dun sa, as long as foreigner yung yung complete foreigner, kasi baka may Filipino passport yung kanyang asawa. What if may Philippine passport siya? Magiging Filipino yun. Diba? Okay. Kung Filipino, walang divorce kahit saan, diba? Doon siya kailangan mag-file ng annulment sa Pilipinas. Okay. Kasi walang divorce na re-recognize between two Filipinos abroad. Kahit na allowed sa bansang yon, diba? Yan yung major ramifications noon. Siguraduhin lang. Pero dalawang bagay, kung talagang hindi Pilipino, walang passport, etc., yun yung process. Divorce abroad, recognize the decree of divorce in the Philippines. Kung parang Pinoy,
kailangan mag-annulment kasi walang divorce. Hindi even if nakakuha sila ng divorce sa Japan. Okay. Hindi recognize yung divorce kasi parehong Pinoy Okay, so malinaw yan mga kaagapay at sa ating question sender just make sure na ang inyo pong ex-partner or wife ay walang Philippine passport. Else ay pupunta pa rin kayo dito sa Pilipinas to file annulment. Pero kung okay naman, wala siyang Philippine passport, kung nag-grant na po sa Japan yung inyong final na divorce, yun na po, okay na po yung magiging situation. Kailangan, dagdagan ko lang Yes. kailangan i-recognize ng Philippine court yung decree ng decision court para ma-recognize yung divorce sa Pilipinas. Kasi kung hindi, naka-register silang married pa rin sa PSA. So para mabura yun, kailangan ma-recognize yung decree ng divorce. Okay, salamat po. Ito po, sa bidito ng ating question sender, pa-advise naman po, attorney, kasi nais ko pong itanong kung maaari ko po bang kasuhan ang aming landlady na di umano pumasok sa aming inuupahan nang wala pong consent namin. Hindi po nagpaalam. Dinala niya po kasi doon sa aming inuupahan yung papalit sa amin. So lilipat na sila. Ang problema, may 1 week pa sila to stay. So ang ginawa ng landlady, basta-basta na lang pumasok doon sa kanilang inuupahan at nagpapasok din ng ibang tao. So ano po kaya yung pwede namin gawin dito legally? Pero 1 week na lang no? I mean, may damage ba? In other words, kasi ganun, yun na naman yan, ano? Yes, parang may invasion ng privacy nila, at least may civil damages yon kung may damage talaga na nangyari, or parang naging parang moral damages lang at narindi kayo, na kayo, biglang may tao doon sa pwede naman yung damages doon. Kaya lang, as in any case, i-weigh mo yung cost benefit no? Magkano ba yung gagastusin mo, tama, all the trouble na gagawin mo para sa isang bagay na baka mas mahal pa yung paghanap mo ng solusyon kaysa dun sa problema na binibigyan mo ng pagtingin. For example, damages. Magkano makuha mo damages? Anong gagawin mo para makuha mo? Mag-file ka ng case, kukuha ka ng lawyer. So, yung cost benefit mo. Kung wala namang damage. Kung may damage talaga, pwedeng singilin yun. No? May small claims court naman, pwede kang pumunta ron. Pero kung wala naman, kasi yung landlord lang, no? May susi siguro, di ba? Pumasok siya, tas nagulat kayo, nainis kayo, pwede kayo mag-moral damages dyan, pero cost benefit, talaga bang, tas 1 week na lang naman kayo, talaga bang gusto nyo yun? Siyempre, nakakainis talaga yan kasi yung landlord, dapat man lang sabihan sila, di ba? Na dadaling ko to kasi ito yung papalit sa inyo. Pero, hindi ba siya mako-consider na trespassing, attorney? Hindi, kanya yun Kanya yung bahay, tingin ko, mahirap. Tsaka may susi siya And I don't know kung ano pa yung agreement nila, Mahirap din kasi yung trespassing Hindi yun basta-basta na file na case kasi walang specific na sa law on against trespassing no. There are many other possibilities, but again, cost benefit, diba? Okay, and with that, Attorney Jojo, maraming salamat po sa pagsagot sa unang batch ng ating mga legal questions. At sana mga kaagapay, meron po tayong mga natututunan at sana nare-remind tayo kung ano yung mga dapat nating gawin, based dun sa mga naging questions ng ating mga kaagapay. At wag po kayo mag-alala, hindi pa po tayo tapos. At sa puntong ito, we will pause for a break. Sa ating mga tagapakinig over the radio, ay makaririnig po kayo ng ilang mga awitin mula sa Papuri. At sa ating team online na nanonood ngayon, antabay lang po kayo dahil makakapanood po kayo ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot at pagbibigay linaw sa inyong mga ipinadalang katanungan. Tuto ka lamang kaagapay at magbabalik pa ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo.
Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik ang Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza at sa mga nakikinig over the radio, nagustuhan niyo po ba? Na-bless po ba kayo sa mga awiting papuri? Aba, may good news po kami sa inyo. Dahil ang mga paborito niyo pong mga papuri songs ay mapapakinggan na rin sa iba't ibang music platforms. Nariyan ang Apple Music at Spotify. So, sa gamit-gamit po ang inyong gadget, aba, mabe-bless po kayo at makakapakinig na po kayo ng mga paborito nyong awiting papuri. At sa mga kaka-tune in lang sa ating himpilan at kaka-click lang ng ating live stream, welcome po sa ating palatuntunan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at kapiling pa rin natin ngayong gabi ang ating legal counsel, walang iba kundi si Attorney Jojo Lacanilaw. Magandang
Magandang gabi muli, Attorney Jojo. Magandang gabi, Arvel, at magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig at panood, no? Sa ating live streaming ngayon. Yes, at sa mga team online natin dyan na nanonood, i-post nyo lang po ang inyong mga komento, mga mensahe at pa-shoutout. So as we continue, Attorney Jojo, dito po sa ating makabuluhang talakayan ngayong gabi, ay meron po kayo nais linawin or dagdagan pa about trespassing. Kaya yung trespassing parang masyadong maikli yung sagot natin. Pero gusto ko lang linawin, no, na yung trespassing, bawal po talaga yun, no? Under Article 280 ng Revised Penal Code. Pero ang binagbabawal po doon na against the will nung either ng owner or ng possessor, no? Pwede yung lessee nandun. Pero as yun na nga, yung may-ari ang pumasok, hindi natin alam kung pinigilan siya o hindi. So yun lang po yung gusto kong linawin doon, na illegally coming, going into your house, ikaw either ka lessee ka or ikaw yung may-ari na hindi ka willing na tanggapin yung mga tao, pwede na po yan na trespassing. Considered na as trespassing. Okay, salamat po sa pagbibigay linaw na yan, Attorney. At tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot sa ilan pang mga katanungan na ipinadala po sa atin ng ating mga kaagapay. Ang sabi dito ng ating isang question sender, meron po akong kapatid na kumuha ng property ng magulang ko at na-transfer sa name niya. At ang share ng nanay ko ay nakuha rin niya na may extrajudicial sa title. Na-transfer niya ang lahat ng property ng nanay ko na walang ibinigay na bayad. Paano po ang mabuting gawin sa mga na-transfer na walang bayad na ginawa nitong aking kapatid? Pwede pong kasuhan, reconveyance, at sabihin na exactly walang karapatan yung kapatid na kunin. Ano? Pero hindi natin alam yung situation. Binenta ba sa kanya o nakuha niya nung mamatay at nagkaroon siya ng way yung kapatid niya na maiparehistro sa pangalan niya. Kung ganun po yung nangyari, walang selling na nangyari, pwede po ninyong questionin at pa-reconvey yung properties para matanggal po sa pangalan ng kapatid ninyo na nakarehistro, ina-assume ko po from Register of Deeds, para balik ulit dun sa dating estado ng lupa na kung saan meron silang karapatan. Kasi kung yun po ay pamana ng mga magulang, definitely hindi pwedeng basta i-register yun ng nag-iisang kapatid sa kanyang pangalan kung hindi sila binigyan ng share. So, yun po yung pwedeng gawin. Okay. Sa ating next question, Attorney, ask ko lang po kung ano yung easiest way, ito about adoption pa rin ito, Attorney, easiest way or pinakamadaling paraan to adopt my niece na hindi daw magastos. Nasa abroad po kasi ako at lahat ng needs niya ay pinaprovide ko naman. At okay naman po sa parents niya yung pag-adapt ko. So please help po. She's turning 2 years old. Diba? Batang-bata pa po ito. And we want it in a legal way ng pag-adopt. Merong process Whether or not it's easy, I'm not sure. Kasi may process po talaga yan. Talagang may testing pa yan at may consent pa. Lahat nung kailangan bigay ng consent. Hindi lang yung magulang, pati yung mga anak ng mag-a-adapt na medyo 10 years old and above, no? Kailangan mag-consent yun Yes. So, hindi, whether or not it's difficult or easy, you just have to go through the process. Wala po tayong masasabing pamamaraan na, ito na lang gawin ninyo. I mean, process talaga yan Mag-hire ka ng lawyer kasi tutulungan ka ng lawyer. Tapos you'll have to go through a lot of validation ng DSWD, may testing pa yan, etc. etc. So, that's the process for adopting locally. Wala po tayong magagawa. Yun ang gagawin talaga. Mahaba at talagang tsatsagain ang proseso ng adoption. Kung talagang nais nyo po itong maging legal, kailangan din nating daanan yung magiging proseso dito po sa pag-adopt po ninyo sa inyong pamangkin. Sa ating susunod na katanungan, meron po akong nabili na isang house and lot sa isang developer. Baka next year pa po ang turnover. Okay. Kaso, nung binisita po namin, meron pong nakalagay na parang poste ng Meralco sa loob mismo ng lote namin. Maaari po kaya namin ipatanggal yon or kahit man lang ipabayaran man lang po. So, meron nakatayong poste dun sa loob ng kanilang lupa.
Hindi ko ma-imagine ano? Na may poste dun sa loob ng lupa. Hindi ko alam kung talagang quote-unquote Meralco yun. Ano? Kasi hindi naman lahat ng poste na tumatayo sa kalsada Meralco. Minsan private lang yan, minsan sa cellphone, sa telcos yan no? So alamin po ninyo, pwede po ninyong patanggal kung nasa property po ninyo. And kung kayong magbabayad ng pagtanggal kasi hindi po madaling tanggalin yan, pwede nyo namang singilin doon sa may-ari ng poste na yon. Medyo lang yan, masalimuot lang yan kasi ako sa dati kong city, nagtanggal kami ng mga poste. No? Kailangan mo ng agreement ng mga lahat nung may nakakabit sa poste at tatanggalin mo yun, nasa lupa mo. Okay lang naman yun. Kaya lang hindi mo basta-bastang gawin by yourself. Kailangan alam din ng engineering department ng city na kung nasaan ka. In other words, get all the clearances. Ang pinakamaganda po, matukoy, tanongin niyo sa developer kung sino may-ari ng poste. And then, i-request niyo yung may-ari ng poste na tanggalin yung poste sa property mo. Kung hindi nila matanggal, maningil po kayo ng renta hanggang matanggal nila. Kasi hindi pwedeng gagamitin nila yung lupa ninyo at hindi sila magbabayad ng rental. So, pwede pong ganon yung mga pwedeng mangyari at pwedeng gawin. So, it's either bayaran nila, rentahan nila, yung kinatitirikan ng poste or talagang totally ipatanggal yun. Kung talagang gusto nilang patanggal, yun ang tama. Kasi talagang kanila yung property na yun. Kung hindi talaga matanggal ka agad, pabayaran nyo ng rent. Pero ultimately, siyempre, patatanggal nyo. Hanggat hindi natatanggal, I think you're entitled to a rental. Okay. So, makipag-ugnayan po kayo, kaagapay, sa inyong developer. Alamin po yung detalye at magkaroon po ng kasunduan kung ano yung magiging or gagawin dito sa poste na nakatayo dyan mismo sa inyong lupa. Itong ating next question, sabi niya, paano po pag nagpasamon ako sa barangay? Kasi yung asawa ko, parang pinababayaan niya na lang ako. At hindi niya rin po ata alam ang kanyang obligasyon bilang asawa ko. Ngayon, hindi po siya uma-attend ng hearing or siguro sa lupon. So, ano po kayang pwedeng mangyari sa kanya, attorney? Hindi natin alam kung anong ginagawa ng asawa niya. No? Hindi na po dinetalye. Hindi siya sinusuportahan ba siya, hiniwalayan na siya, etc. Ngayon, nagpalupon ka, siyempre, essentially, either nagpapamediate ka or talagang may plano ka ng kasuhan. No? Kasi pwede mong kasuhan kung hindi kayo magkasundo sa lupon. Tuloy-tuloy lang. Kung vowsy ang nasa behind na itong mga pangyayaring ito, hindi siya sinusuportahan, etc. May vowsy yun So kung matapos dun sa lupon at sabihin ng lupon hindi nakikipagkita itong asawa, meron na siyang karapatan na mag-file ng case. So ganun po ang gawin ninyo. Okay. And for our last question, Attorney Jojo, magandang gabi po. Ano pong pwedeng ikaso sa gumawa ng bahay namin na walang ginawang back job repair? Kaya sa tuwing umuulan, ang lakas ng tulo mula sa bubong namin. Well, file kayo ng case din talaga dyan for, violation ng contract kasi hindi ginawa yung dapat gawin niya. No? Dapat gumawa ka ng bahay, hindi tumutulo. Diba? So, yun po ang pwede nang gawin. Humingi kayo ng damages. Kung hindi niyo pa nababayaran, totally, pwede niyong kwentahin kung magkano yung back repair. At siguro pwede niyong hindi mo nabayaran yun hanggat hindi nagagawa. Pero kung bayad na, humingi kayo ng damages doon sa violation ng contract niya kasi hindi niya tinapos yung kumbaga may warranty yan dapat doon sa work niya na maganda, tama at wala nang damage yung ginawa niya. Pwede niyo pong habulin ganun. Okay. Salamat po, Attorney Jojo, sa pagsagot sa mga nakalap nating questions for tonight. And ngayon nga po, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. At syempre, bago tayo magtapos, hingan po natin si Attorney Jojo ng mensahe
para po sa ating mga kaagapay. And siguro lalo na maganda rin, Attorney Jojo, na mabigyan din na natin ng idea yung ating mga tagapakinig gaano ba kaseryoso yung mga nangyayaring labanan ngayon sa mga iba't ibang bansa, yung mga conflicts na nangyayari po sa ating paligid ngayon. Yeah, very, very serious naman yung nangyari dun sa Middle East, no? And particularly yung nangyayari sa Gaza at saka sa Israel, yung nangyari October 7 pa yun, 2023, nagkaroon ng raid. At hindi po matapos kasi mukhang lumalawak kasi part ng nagiging problema ngayon sa southern part ng Lebanon na boundary ng northern part ng Israel, meron na rin conflict. So naapektuhan po yung mga, hindi lang yung mga tao doon, kundi yung mga Pilipino rin na nagtatrabaho. Pag-pray po natin yon kasi may mga balita naman na umuusad yung usapin ng ceasefire. Kasi without ceasefire, mahirap parang matapos ka agad yun eh. At marami na pong nangyayari sa Palestine. Siyempre, alam mo, controversial tong topic na to, no? Yung iba pro this country, yung iba pro this kabilang kabilang naman. panig. Hindi natin mahirap i-debate yan, no? Kasi may kanya-kanyang pananaw. Pero ang gusto natin sana mangyari, mawalan ng gulo. Mawalan ng gulo at lalo na yung mga bata tsaka yung mga kababaihan na maraming victims na eh. At nakikita natin. At sana hindi mag-expand yung threat sa Southern Lebanon. Hezbollah yun eh, no? Hindi matuloy at maayos ng mabuti. So yun po ang pag-isipan natin at sana ang ating mga kababayan na nandun maging, lalo na mga kung may kamag-anak tayo doon, ay maging safe. Safe sila at doon sa mga ibang mga kababayan natin mukhang meron ng voluntary repatriation, no? Wala nang masyadong Pilipino rin sa southern part ng Lebanon, pero meron ding pailan-ilan. At I think ang program ng government ngayon is voluntary pa lang. Voluntary repatriation. So we'll see. So kung hindi na sila lalala, sana hindi na. Para hindi magkaroon ng problema ang mga pamilya ng ating mga kababayan at yun mismo mga tao na nandun nasa gitna ng putukan. Hindi lang naman yan ang conflict ngayon araw, no? Sa Ukraine, ganyan din, ano? And dangerous din at nakakatakot din kasi hindi mo alam kung mag-escalate, mag-expand sa malaking bagay. Ayun, nasa Europe naman yun. At anong magiging epekto nun sa economy? Kasi may impact yan sa price ng oil. Normally, pag tumaas ang price ng oil, taas lahat ng inflation ka agad. So, pag-pray natin yun, no? At sana magkaroon ng mga peacemakers sa ating mga manangyaring gulo na ito. And meron din tayo sa South China Sea, West Philippine Sea, kaya marami pa tayong kailangan pag-pray dyan. At sa mga conflicts nga, no, sa iba't ibang bansa dito sa mundo, maaaring hindi tayo directly naapektuhan ng mga giyera nila o yung mga bombahan nila, pero domino effect ito eh. Kasi kapag may conflict sa iba't ibang bansa, katulad nung nabanggit ni Attorney Jojo, meron ding effect yan sa iba't ibang aspeto, katulad na lamang ng ating economy, kaya naapektuhan yung presyo ng petrolyo, taas-baba, pero mas madalas yung pagtaas at kung ano-ano pa. Kaya mga kaagapay, seryosohin po natin ito, wag po natin ipagsawalang bahala. Tayong mga Kristiyano, ipag-pray po natin, patuloy nating iluhod sa Panginoon itong mga nangyayaring conflict sa iba't ibang bansa dito po sa buong mundo. And siguro, bago po natin ipanalangin yung ating mga kaagapay, attorney, sa mga sinagot po nating mga legal questions, ano na lang din po yung naisip pong iwang message po for them? Yeah, as usual, ang sinasabi natin, pwede natin gamitin ng batas, no, para sa ating kapakanan, pagprotekta ng ating mga karapatan. Huwag sana natin gamitin ito to weaponize para maka-advantage tayo, take advantage of other people. Let's be fair, let's be just. Pero kung tayo po yung nagiging biktima, we have the weapon at instrument ng law para po protektahan. Doon po natin gamitin ito. Huwag po tayong sumali doon sa mga bagay-bagay na sisira sa justice system, no? Kaya ng mga bagay ng corruption and all the things na gagawin para lang manalo. At sana hindi po maging ganon. Kasi kung masisira po ang justice system dahil dyan, wala na po tayong pagkakatiwalaan na makakasolve ng mga problema natin. Kasi yan po ang isang design ng ating konstitusyon na ang justice system will be the one to ayusin mga sigalot ng bawat isa sa isa't isa at para maging tama yung solusyon at maging tama yung lakad ng ating
komunidad. So, let's use it, do it, support it, don't corrupt it. Yes. Let's not participate in its corruption. So, yung paalala natin, Aru, sa mga nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Patuloy tayong maging salt and light dito po sa ating mundo. And attorney, hilingan po namin kayo na ipanalangin ng ating mga kaagapay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa panahon na ito. Binagkaloob mo sa amin the last 2 hours para makapag-discuss ng mga bagay-bagay tungkol sa mga legal issues ng aming mga tagapakinig. Napag-usapan namin ng mga conflict around the world, and I pray, Panginoon, na magkaroon ng lutas, magkaroon ng mga tao sana, Panginoon, na magiging peacemakers. Yes, Lord. At hindi mangunguna para magkagulo. Naalala namin ang kaguluhan sa Gaza, Israel. Yes, Lord. And now, naririnig namin sa Southern Lebanon, nagkakaroon na rin ng konting sigalot. Dalahin din namin yung gera sa Ukraine at sa part ng Russia, at inihiling po namin parang napakalayo at napakalaking mga problema na to para maging abala kami sa kanila. Pero Panginoon, ito ay importante kasi kung anong mangyari dyan, apektuhan din kami dito sa malayong Pilipinas. Pero dahil konektado na ang economy ng buong mundo, talagang hindi naman kami makakalusot. Dalangin din namin yung mga kababayan namin nagtatrabaho, kumikita at nagsisikap sa mga bansang apektado ngayon ng gulo. Ingatan mo sila, pagpalain mo sila, at sana maging safe sila. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming pagsulong sa nalalabing panahon ng linggong ito. Bigyan mo kami ng wisdom sa mga gagawin namin. At sa lahat po ng aming mga desisyon, unang-una, itaas namin ang hustisya, ang fairness, at ang iyong kapurihan. At sana hindi kami maging makasarili at mag-isip lamang ng mga bagay-bagay para sa aming kapanganan, kundi isipin din namin ang kapanganan ng iba. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Once again, Attorney Jojo, maraming salamat po, at ako po ay masayang-masaya na makasama kayo tonight dito po. Yes, for sure yan, Attorney Jojo. At maraming salamat din sa ating mga kaagapay na nanood at talagang sinamahan po kami hanggang sa pagtatapos po ng ating palatuntunan. At syempre, tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating mga nakaagapay sa ating broadcast, ang ating mga production technicians, ang ating mga broadcast engineers, ang ating mga kasamahan sa RTV, at ngayong gabi ay sinamahan po tayo ng ating intern na si Kayla. Thank you sa iyong assistance. At syempre nagpapasalamat din tayo sa ating mga kasamahan dyan po sa Bocaue Transmitter Sites. Susunod na po ang programang Reflections. Magkarinigan po muli tayo next week sa susunod na Martes, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, maging ating legal counsel na si Attorney Jojo. Once again, thank you po, Attorney Jojo. At kayo po ay nakapakinig at nakapanood ng Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. All you need is someone you can hold. Don't be sad. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.